Check mic muna natin. Hello, magandang araw sa inyo lahat guys. So, check mic check. So, dito tayo ngayon sa Delpan Bridge. Ang ruta natin ngayon is pupunta tayo sa Valenzuela City Hall or Valenzuela Registry of Deeds. Bilang isang liaison, ang trabaho natin is lakad ng dokumento, processing of documents, and lahat ng may kinalaman sa documentation, filing ng cases, receiving ng kung ano man, judicial. So yun ang work natin. So ngayon dito tayo sa ibabaw ng Delpan. Ituturo ko sa inyo ang daan na kung saan ay kahit pa paano ay makakatipid kayo ng kaunting oras o minuto sa inyong biyahe. Ito ang Road 10. So dito sa Road 10, kailangan natin dito maging maingat, maging attentive tayo, maging handa sa anuman. Hindi sa tinatakot ko kayo, pero talagang itong kalsada nito ay napakatakot sa disgrasya, lalo na sa mga rider na katulad natin, tulad ko. Dahil sa dadalawa lang ang gulong natin, mas prone tayo sa disgrasya kaysa sa mga naka-apat na gulong. Alam niyo naman siguro, ibig sabihin, itong kalsadang ito ay napakahiwaga dahil sa binabalot ito ng malalaking truck. Yun ang hiwaga dito. Dahil yung mga truck dito malalaki at minsan mabibilis, kaya talagang kinakailangan ng matinding pag-iingat sa kalye ito. Napakarami ko nang nadaanan dito ng mga disgrasya, sagi ng truck. Kasi kapag nandito ka tapos piksikan yung mga truck, ang instinct ng mga driver niyan mauna sa isang truck. So hindi nila napapansin yung mga maliliit na rider na katulad natin. Kaya talaga kailangan attentive ka, at saka yun nga, yung mataas ang presence of mind mo, kasi hindi ka nila namamalayan, akala mo safe ka na, hindi ka pala nila nakikita. So mag-iingat tayo dito sa daan na to. Pero ang kagandahan nito, napakabilis nito kung pupunta ka ng Valenzuela kaysa sa dadaan ka dun sa LRT or sa iba pang daan na patungo dun nga sa Valenzuela. Kung manggagaling ka ng south like Las Piñas, Cavite, dito ang pinaka-the best route. And syempre, kung dadaan ka dito sa delikadong daan, ang lagi mong tatandaan, dapat functional yung busina mo. Kasi kung yung busina mo ay hindi functional, tapos napakaliit pa ng motor mo, hindi ka napapansin, napakadelikado lalo nun. Kaya syempre, kung magpatakbo ka rito, takbong pogi lang. Huwag ka ma-attract sa lawak ng kalsada tapos walang sasakyan, dahil hindi mo alam ang mga bagay-bagay na maaari pang mangyari. Kasi minsan sa lawak na yan, alam mo, open na open, hindi mo na malayan, sa likod mo may mga truck pala na malalaki, tapos malulubak ka. So ang tendency, magpipreno ka. Pag nagpreno ka, yun na, yun na nangyayari ang hindi inaasahan, at ayaw natin mangyari yun. So yun lang advice ko sa inyo. Saka isa pa, marami rin mga ano dito, alam niyo yun, mga sumasampa sa truck, kaya doble ingat din. Pero sa tingin ko, lalo kung araw, wala naman, hindi naman siguro. May mga mabait din naman ng mga truck, kaya lang talagang mayroong mga sumasampat pa sa truck dito, mga kabataan. Kunin nila kung ano yung gusto nilang kunin, papakinabangan, magkakaroon sila ng
pagkakatirahan. So, diretso lang natin. Again, ang target nating puntahan o yung lakad natin ngayon is Registry of Deeds ng Valenzuela. From Delpan, nandito na tayo ngayon. Ang bilis lang. Ang feeling ko part na ito ng yung katapat nito. Ito, Happyland. Ito yung aroma. Ito yung nung nasunog nung nakaraan. Lakas-lakas. Ngayon sa kabila. Parang balot yata yun dyan sa kabila. Parang yun ang katapat nitong kalsada na ito. Mabilis tong ruta na to kasi konti lang ang intersection dito. Tapos yung agos niya halos isang agos lang siya, pa north tsaka pa south. Unlike kung mag-LRT ka, may mga crossing din maya. Tapos maraming pasahero, maraming tao. So dito karamihan dito mga tracking na bumibiyahe going to northern part ng Luzon and galing dito sa pier kasi nandito naman yung saka ng mga pang negosyo na container. So yun, Smoky Mountain dyan sa kaparting kanan. Hindi na nga siya lang nag-smoke ngayon kasi ayan, may mga puno na nga, oh, ganda na. Pero basura yan, guys. Ito yung nasa kanan natin, Smoky Mountain yun. Dati yan yung umusap-usap yun. Itong isa going to NLEX yan, expressway yan going to north. So ito dito sa pag kumanang ka rito, ito yung C3 dun sa kanan, yan yung Fifth Avenue ang labas mo dyan sa ilalim na LRT. Fifth Avenue going to Quezon Avenue. May mapapansin nyo may mga malalaking poste dito, parang pending project yan para sa isa pang express na highway from north to south din yan. Pagdating dito nawala na yung poste. Sabi sa kaliwa ko, ito yung fishery. Yan yung bagsakan ng mga isda na isinusupply sa buong Pilipinas. Pagtawid natin dito, ayan, Malabon area na yan. Alam nyo ba, paghapon, itong area na to, halos kalahati na napapakinabangan kasi yung lalo pag Sabado Linggo, nandito sila nagja-jogging, nagbabike o kung ano man. Ito na parang pinaka-plaza na yata yun, Malabon. So dito sila mga katambay, sumasayaw. Masaya dyan paghapon, tapos may mga nagtitinda-tinda. Kasi yung view nila doon is sunset view. Kaya pag-ipon-ipon sila doon. Itong dinadaanan natin, part na to ng C4. Yung kanina, yung palabas ng Fifth Avenue, C5 yun. Ay, C5. C3. Ito, C4. So, ituturo ko sa inyo yung shortcut. Imbis na didiretso kayo ng papuntang Sangandaan, hindi nyo na siya didiretso yun. Ganda sana ng ilog, yung malinis. Kaya ang ituturo ko sa inyo yung dito sa looban, tapos ang labas Valenzuela na. Hindi na kayo dadaan ng Caloocan Town proper kasi traffic din doon. Natutulay na naman. Ganda sana.
Ito medyo malinis sa kaliwa. Kaya lang nga, hindi na may maintain. So yan, Fisher Mall. So may harapan sa unahan banda. Kakaliwa na tayo dito. So pag kumaliwa kayo dito, tayo mapapadpad sa looban. So ito yung unang intersection. Pag kaliwa mo, pag kumaliwa ka dyan, diretso ng palengke ng Malabon. Tapos pag kumanang ka naman dito, punta sa yun yan, Lasangandaan. Kung galing kayo ng Cavite, tapos papunta kayong Bulacan, punta kayong Malolos o kahit saan man sa Pampanga, imbis na dumaan kayo sa EDSA or dumaan kayo sa LRT, itong monumento, from Cavite, Las Piñas, baybayin nyo lang yung Ross Boulevard, dire-diretso yun hanggang dito sa Road 10. Tapos yun nga, yung kinaliwaan ko, dito na ang labas nyo. Mas mabilis dito, lalo kung madaling araw, bibihira yung mga sasakyan dito. Unlike dun sa kabila, 24 hours yung sasakyan doon, kaya na. Dito rin naman 24 hours, kaya lang hindi siya ganun ka dami. So dito yung crossing na to, pag kumaliwa kayo dyan, Malabon pa rin, pero may way na siya ng papuntang parang part pa ng Nabotas. May Nabotas pa kasi dyan, part ng Nabotas eh. Kumanan yan na monumento pa rin. So guys, ito na, kakaliwa kayo rito kasi pag kumanan kayo dyan, papunta sa Ngandaan yan. But technically, nilagpasan na natin yung Ngandaan. And kahit lang kayo dito sa tulay ng Maysilo. Tapos imbis na dumiretso kayo doon, papunta sa bayan, nakanan kayo dito. Ayun lang. May pagkakataon din minsan na traffic dito kasi nga two-way lang to. Actually exclusive lang sana to sa mga aksidente dito. Kaya lang dahil lang ito yung pinakamalapit kataan at mabilis na tumatambo ng mga sasakyan. So, dito na tayo, malapit na tayo sa pagliko naman ng going to Valenzuela na. So dyan, kakanan lang tayo. Malabas na natin dyan, Valenzuela. Actually, lagpas na tayo dyan pag lumabas tayo dito. Lalagpas pa tayo ng City Hall ng Valenzuela. Kaya, medyo mag-u-turn lang tayo ng konti. Konting-konti lang naman, and mararating na natin yung Registry of Deeds. Sa mga hindi nakakaalam, ang Registry of Deeds is yun ang ahensya ng gobyerno na nagpoproseso ng may kinalaman sa mga titulo, pinilagong lote. I-re-registro mo yun sa Registry of Deeds. Of course, hingihan ka din siyempre ng mga dokumento, mga supporting documents para doon sa na-acquire mong property. So yun ang trabaho ko bilang liaison, is mag-process nun and to make sure na may comply lahat ng mga kailangan dokumento para mailipat doon sa pinagbentahan. So yun, hindi na tayo tutuloy dun sa may stoplight. Dito na tayo, kakanan na tayo dito. Yung stoplight na yan, pag kumaliwa kayo dyan, diretso na yan ng Bulacan. Ang susunod na lugar na yan is Marilao. Ay, may Kawayan. So ito, bumalik tayo ng konti kasi nga magpas na tayo sa City Hall. Ito yung part pa rin to yata na MacArthur, going to monumento.
Ito, MacArthur Highway. Kung may mga tanong kayo regarding dun sa way na dinaanan ko, comment down below. Yung mga inquiries. O kung dinaanan nyo rin, dinadaanan nyo rin yung dinadaanan ko. Anyway, ito nga pala, disclaimer lang ha. Yung dinaanan ko is para lang sa mga hindi pa nakakaalam. Ngayon kung alam mo na, ay good for us. Talagang pag nagda-drive ka dito sa kalye ng Metro Manila, kinakailangan mo talaga mahabang pasensya, presence of mind, tsaka defensive driving ka dapat palagi, always, para hindi na magkaroon ng aberya. Dito pwede na tayo kumaliwa, timing lang. Yan, papasok na tayo dito sa may Valenzuela. Ang ganda ng lugar nila dito. So sa ngayon, yun lang muna yung update ko sa inyo. Hopefully nakatulong ako sa mga baguhan and sa mga pwede rin sa mga datihan na hindi pa alam yung area na yun. Okay, so wala dito sa Valenzuela, itong yung Layason. Bye for now, see you soon. Alright, God bless and ride safe to all. Ciao.